Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas, dinggin mo o Diyos itong iyong anak, sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid ko ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat, weekend na naman at sana kayo po'y makapahinga. At there's no other, the better way to rest is always resting with the Lord. Kung kaya hayaan niyo po na ngayong araw na ito, sama-sama tayong magnilay muli sa mabuting balita. Ngayon pong linggong ito, tayo po'y nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal, alam po ninyo, ako po ay nakatira sa banda po sa Makati. Naroon po kasi yung natawag na bahay pari. Doon po ako nakatira, yun po yung aking residence. At ang aking pong parokya din, during the weekend, ako po ay naka-assign sa National Shrine of the Sacred Heart. Doon din po sa Makati. Parang ang gandang pakinggan, wow, si Father, Makati. Pero alam po ba ninyo, maraming tao po ang ayaw sa Makati. Ang dahilan, nako Father, pag pupunta na Makati, kailangan mag-iingat ka. Marami diyang bawal. Marami diyang mga one way, no? Marami mga bagay dyan na pag iyong nagawa, huhulihin ka. Stricto daw dyan ang mga tao nag-i-implement po ng mga traffic rules and regulations. Maaari pong may katotohanan. Pero mga minamahal, what I'm saying is, tayo mga tao, pag mayroong mga bawal, tayo po ay na-off. Hanggat maaari, ayaw mo ng bawal-bawal. Lalo pa nga po sa mga kabataan, pag nakarinig ng bawal, nako ang mga tenga nagpapagting. Maging tayo po, no, yung mga hindi na po gaanong bata ngayon, nung tayo po yung mga bata pa. Pag makarinig ng bawal, lalong nanggigigil gawin kung ano yung ipinagbabawal. O, bawal kang uminom, bawal kang magsigarilyo, no? Pag binabawalan ako, lalong nanggigigil gawin yung mga bagay na bawal. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito sa ating ebanghelyo, atin pong narinig kung paano po
ang Panginoon. Muli na namang siya ay nagkaroon ng episode ng in a way, debate, no? Karoon po ng situation that yung mga Pariseo ay muli namang nagpang-abot kasama ang Panginoon nang tanungin ng mga Pariseo, bakit ginagawa ng mga alagad mo ang ipinagbabawal sa araw ng Sabat? Ayon nga po sa Ebanghelyo, yung mga alagad, Panginoon po, no, napadaan po doon sa lugar kung saan may mga nakatanim, no, yung wheat. At bawal po noon pag Sabat, no, bawal kang umani, kumuha ng magtrabaho, marami pong bawal. At ang mga Pariseo, dyan po expert dahil po alam nila ang batas. Alam nila ang bawal. Tila ba pag sinabing batas, ito ay tungkol sa mga bagay na ipinagbabawal. Pag sinabing Sabat, ang naisip agad ng mga Hudyo, ito yung mga bagay na bawal mong gagawin. Kung kaya nga, ang mga Hudyo, hanggang ngayon po, napakaraming batas tungkol sa Sabat. Ang mga bagay na bawal mong gawin. At maraming tao po ang no-off pag maraming bawal. Pero po, sa huli po ng Ebanghelyo, we have heard ang sabi ng Panginoon, I am the Lord of the Sabbath. In a way, it was Christ telling us, pinapalaya ko kayo sa batas, no? Sa Sabbath, law of the Sabbath. Maraming tao po ang akala, nako, ibig sabihin niya siguro si Lord, i-break niya, no? Yung laws of Sabbath, hindi siya susunod. Hindi po. Katunayan, ang sabi ni Jesus, siya po ay naparito, hindi para po yung mga batas, ito po ay pawalang bisa, kung hindi upang ganapin at tuparin. Nang sabihin ng Panginoong Jesus na siya ang Panginoon ng Sabbath, ang hangad po niya ay ang mga tao ay maunawaan ano ba yung diwa ng Sabat. Ano ba yung diwa ng batas? Kasi nga po, maraming tao noon ay napailalim na, para bang sila ay naging mga alipin na ng batas, ng mga bawal, mga hindi dapat. Ang Panginoon po bilang Panginoon ng Sabat, ang hangad po niya ay mas maunawaan natin bakit nga ba ang Diyos mayroong mga ganitong kautusan. Madalas po sa aking pagbibigay po ng pagninilay dito po sa TV Maria, sa salita ng Diyos, salita ng buhay, hindi ko po, madalas ko nasabi po na ang Panginoon po ay hindi naman talaga niya kailangan po yung ating pagsunod kasi ang Diyos po ay perpekto. It does not add anything to God because God is already perfect. Kundi ang tao po sa tuwing siya ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, ang tao rin po ang naikinabang. Sapagkat alam ng Diyos, ang kanyang kautusan ay umaakay sa tao upang magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Gayon din po sa batas po ng Sabat, sa kautusan tungkol po sa Sabat. Ang hangad po ng Diyos na sabihin niya, kay ito'y mga pwede niyong gawin, mga bawal na gawin, no? Araw ng Sabat, ipanginin ninyo, no? Huwag kayo magkatrabaho. Kayo ay mag-alay ng oras at panahon sa panalangin. Ang alam po ng Diyos kasi, kailangan din po ng katawan ng pahinga. And ang katawan na pagpahinga, every time also we pray. Ang ating pong isip, medyo po nabawasan po yung ating mga anxieties, mga worries when we pray, knowing and believing God will be the one to take care of us. Putting it in a very short statement, mga minamahal na kapatid, ang Ebanghelyo pong ito, we are being reminded that Jesus freed us from the law, not by breaking the law, but making us understand the spirit of the law. Maraming bagay po sa ating buhay, pag hindi mo naunawaan, para bang ikaw ay inaalipin ng takot at ng pangamba. Pero pag mas naunawaan mo na, yung mga bagay na ito, ay ikaw ay lumalaya. Para bang, ganoon pala ang dahilan. Kung kaya, mas na-appreciate mo ang mga batas. Kasi naging klaro sa iyo, ano yung diwa sa likod na ito. Ganoon din po sa ating relasyon. Minsan mga bata, feeling nila, inaalipin sila ng mga magulang nila. Dahil nga ang daming bawal. Pero pag mas maunawaan nila, kung bakit ang mga magulang nila ay mayroong mga ganong batas o panuntunan sa bahay, they would come to appreciate
yung mga magulang nila. And they would realize, hindi pala sila inaalipin na mga magulang, kung hindi minamahal sila. At ayaw silang mapahamak kung bakit may mga ganoong mga panuntunan sa pamilya. Mga minamahal na kapatid, kung paano po ang Panginoon, tayo po ay pinalaya sa batas, hindi sa pamagitan ng pagwawalang biyaya sa batas, kung hindi upang ipaunawa sa atin ang diwa ng batas. Nawa po tayo din. If we think religion is enslaving us, ang ating relihiyon, ang ating pananampalataya, parang ang daming bawal at parang hindi ka makahinga, no? Ang sikip-sikip, parang natalian tayo. Hindi po. If you come to understand more our faith and our religion, we will realize how religion actually sets us free. Kung paano po ang Panginoon, nung mas pinaunawa sa atin ang diwa ng batas, tayo po ay lumaya sa batas. Nawa po, we spend more time understanding and getting to know our faith. Gayun din po, we spend more time getting to know the people around us. And we will realize, hindi naman pala tayo inaalipin ng mga tao sa ating paligid, kung hindi dahil mahal tayo, lalo pa nga ng ating pamilya, ng ating mga magulang, tayo po ay inaalagaan at may mga pamantayan at panuntunan sa ating pamilya. Nawa po, tayong lahat ay lumaya sa batas. Paano? Sa pamagitan na nawa mas maunawaan natin ang batas. Nawa tayong lahat ay maging malaya sa ating pananampalataya dahil mas nauunawaan natin ito. Hayaan niyo po tayo pong lahat ay manalangin na nawa tayong lahat ay lumalim pa ang ating pangunawa sa ating pananampalataya. Nang tunay nga, tayo po ay lumaya. Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat po ng mga tao na hanggang ngayon po ay merong sama ng loob sa pananampalataya o sa relihiyon. Meron pong galit, merong tampo sa Diyos. Ang kadahilanan, maaring hanggang ngayon, hindi maunawaan ang kalooban ng Diyos. At gayon din, ang mga umiiral na mga alituntunin ng ating relihiyon. Na Panginoon, kaming lahat ay iyo pong gabayan at liwanagan ang isip na aming maramdaman tunay nga ang lahat ng batas at ang lahat ng utos na ibigay sa amin. Iyon ay upang kami ay lumaya at aming lalong mas maunawaan ang aming buhay sa mundo. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus, ang aming Panginoon mabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. At nawa pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.